pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Hindi kami sinabihan, kami na family members, hindi kami sinabihan na may insidente na gano'n. Nakuha lang namin yon sa hospital personnel. Hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nag-kidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague. Yes, it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly the ICC do not have full control of the safety and security of the former president, because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. May info kayo na si former Senator Trillanes, isa daw doon sa allegedly na pumasok sa ICC to check on PRRD? Merong mga sinabi na ganon, pero hindi ko siya ma-confirm kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. So, bago nun, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. So, hindi mo informed by ICC, ma'am? No. Hindi kami hindi kami sinabihan, kami na family members, hindi kami sinabihan na may insidente na gano'n. Nakuha lang namin yon sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, diba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldico kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So yung hospital personnel nagsabi. When was daw po nangyari? When was this? Kailan daw po nangyari? When was it? Nakita siyang ano? Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon, hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi, parang, ang sabi ko sa lawyer, na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila. Sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC, hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nag-kidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague. May we know yung particular reason bakit po siya nawala ng malay? Any particular illness that led to that, VP? Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko kasi nakuha talaga yung report, ma'am. Nakuha lang namin siya sa hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. But was it confirmed po, for example, by the former president na nangyari nga yung incident na yun as reported by the hospital personnel? Tinanong ko siya. Alam ko tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na
na may ganyan. Natumba was his term. And Oh. isn't it alarming or Yes, about it's it? very alarming. That is why I released a statement stating that clearly the ICC do not have full control of the safety and security of the former president, because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, is just plain cruelty ba? Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng, para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give the or they should allow the interim release of former President Duterte. Anyway, wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants. And wala naman siyang balak bumalik as mayor ng Davao City, because sinasabi nga niya, wala naman ako doon, and that would be an injustice to the Davaoenos na meron silang mayor na wala doon. So, wala nang legal reason ba kung bakit hindi pa ibigay yung interim release. Bibi, to ask lang, nagkaroon ng rumored go dun sa malawakang protesta 2 weeks ago. Meron mo bang nakipag-usap sa inyo for a possible change in leadership? Wala, ma'am. Wala sa akin. Baka sila lang gusto maging president. So, sa kanila na yan, ma'am. Ma'am, just to be clear, yung last... Okay, maging si JC. Ma'am, yung last incident na sinabi nyo regarding the health of the former president, alin ho ba yun? Nauna ba yun na nangyari before the welfare check, or the welfare check muna bago nangyari the last incident? Wala kasi sa akin ang timeline ngayon, sir. Wala sa akin ang timeline. So, hindi ko alam kung ano yung nauna. Yung welfare check o yung he was found unconscious on the floor, or ano. Wala sa akin yung timeline, sir. Ma'am, may choice kayo na sa mga countries na po pwedeng mag-host sa kanya sa interim release. Will it be sa Europe or Asia? Ano bang preferred ng family po? Kung ako, Davao City talaga. Davao City, Philippines. Kahit house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na ilibing sa ilalim ng bunker yan, na yung house arrest niya, walang problema sa amin, gagawin namin yan. In fact, I think, mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan, because we can encourage him to cooperate sa mangyayari na trial kung meron man, or mangyayari na hearings kung meron man. And mahalaga sa amin yung word of honor namin, no, sa pamilya. So kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umattend siya, papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya.